Good morning, everybody. Yan. I would like to say hi and I want to greet Brother Kiran. He's here. And with her loving wife, Michaela, right? Welcome to Jesus Gospel Church. At sa lahat ng first time, second time, or third time that came to church, welcome to your home, your beginning. Here in this place, we honor God, we love people, and we are family. Amen and amen. Handa na ba tayo makinig na salita ng Diyos? The title of the message this Sunday is Come Home. Come home. Come home to church. Bumalik ka na kung saan may tahanan ka naman. You know, many people today, they have their own houses for their physical bodies. But their spiritual is orphan. They don't have a home. They don't have a father. Wala silang mga magulang spiritual. Meron sila sa mundong ito, in their physical bodies, na tahanan, na home. But their spiritual lives, they don't have a place to call home. Why? Because they don't feel they belong. So today, let's learn the reason why we need to come back to church. Why we need to come back home. Amen? Buksan po natin, let's open our Bible in Luke chapter 15, verse 20. Luke chapter 15, verse 20. Ang ganda rin din Tagalog, so babasahin ko po dito. At ito ang sabi ng salita ng Diyos, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Bago tayo magpatuloy sa verse 21, gusto kong malaman natin that this guy na tinakbo ng kanyang tatay ay naglastay ng pera, nagkasala, gumawa ng mga maling bagay na alam niya ayaw ng kanyang magulang. Can I ask an interpreter para kay Kuya Dave sa ano natin, headset natin, for them? Thank you. Itong tao na ito ay hindi naman ang pinakamabait na tao. He once belonged to this family. Kasama siya dati. Part siya dati. Pero ano nangyari? Pinili niyang lumakad sa sarili niyang mga pamamaraan. But this time, ano daw ang una niyang ginawa? Nagpa siya. He decided to come back home. This morning, please, don't waste the opportunity that God is giving you. Come back home. Before we continue in our points, can we just close our eyes? We're going to pray again. Lord, this morning, we thank you. Jesus, we welcome you in this place. Holy Spirit, move in our midst. That this morning, may you open our minds, renewed our spirit, and Lord, our hearts, open it up that we might surrender to you. Lord, salamat. Thank you for the invitation of us na pwede kaming umuwi anytime sa iyo. Salamat dahil ang tahanan mo'y bukas para sa kahit kanino. Minamahal mo kami, iniibig mo kami. Kaya naman ngayong umagang ito, makilala ka pa namin, maranasan ka namin, at mangyari ang nais mo. Tugunin mo ang bawat isa sa kanya-kanya nilang mga dalangin sa iyo. Purihin ka, itago mo lamang po ako sa iyong likuran at ikaw maitaas. Sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Amen. Malakas sa palakpak sa Panginoon. We can all be seated. Pwede ba, before we continue, just touch your neighbor and say, welcome home. Ayan. Sa kabilang side, sabihin mo, salamat bumalik ka na. Coming home to church. You know what? The truth is, ang katotohanan po,
People sometimes are illogical, unreasonable, self-centered, very selfish. Totoo ba yun? Napakahirap pakisamahan ng tao. Pero, kung mapapansin po natin, can I get a drink? Kung mapapansin po natin, sa isang tahanan, iba-iba ang ugali ng tao pero nagsasama-sama ng maayos. Walang pakialam kung ano mang ugali mo. Basta alam mo, tahanan mo, you adjust. You accept. That's why, when you come home, don't feel like you're gonna be treated otherwise. Kapag ka bumalik ka sa iyong tahanan, sa iyong iglesia, huwag mo isipin na ikay ituturing na iba. Ang mga taong piling nilang tinuturing sila na iba ay hindi tigabahay na iyon. Does that make sense? Yung mga piling nila, hindi ako accepted dyan, hindi ako tanggap dyan, hindi tiga roon. Meron po ba akong kausap? Kung nararamdaman mo parang hindi ko yata church ito, parang hindi ko yata, at the first place, hindi ka inugpong ng Diyos sa iglesia na ito. Pero kapatid, kailanman hindi nagkamali ang Diyos ng pinaglagyan sa iyo. Kaya kung inilagay ka ng Diyos dito, kapatid, make yourself comfortable. Make yourself at home. At kung hindi mo magawa iyon, there's something between you and the people around you. Kasi sa bahay po, walang kinalaman yung sala kung maganda o hindi. Yung upuan kung komportable o hindi. Kung may kama ka ba o wala, o kung sa sapapag kayo o sa sahig kayo hihiga. Walang kinalaman lahat ng yon pagdating sa tahanan. So hindi pala problema yung lugar. Hindi pala problema saan ako nakaupo. Hindi pala problema yung kung malamig o hindi. Anong problema? Kaya hindi maturing na isang tao na tahanan isang bagay, hindi dahil sa lugar, hindi dahil sa mga nangyayari. Kasi normal naman sa tahanan may pag-aaway. Meron bang pamilyang hindi misunderstanding o minsan nagkakatalo-talo? Normal po iyan. Huwag mo sasabihin, sa pamilya namin kakaiba. Alam niyo po, may mga tao na ganun eh. No? Lahat ng bagay minamagnify nila. Lahat ng bagay sa buhay nila pinalalaki. May mga kilala ba kayong ganyan? Ang hirap sa isang tahanan, lahat ng bagay big issue. Totoo po ba yan? Sino dito yung sa bahay niya, lahat ng gawin niya, parang wala na akong nagawang tama? Kung naranasan mo na yan, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo nakaranas na yan. Pero hindi ibig sabihin, lahat sila mag-a-adjust para sa akin. Wala na akong kausap. Hindi ibig sabihin, lahat sila magbago. Kasi tahanan ko din to. Kundi may mali sa pagtingin, sa pag-iisip natin. Kalahin mo lahat sila nagkakaayos-ayos, lahat sila nagsasama ng matino, ikaw lang ang hindi. May problema sa pakikisama natin. Minsan mo bang naranasan na parang pinagkakaisahan ka? Lahat sila against sa'yo? Naranasan mo na ba na feeling mo ikaw lang ang tama? Lahat ng tao mali? Panginoon, ikaw ba yan? Hindi kaya, kasi tama talaga sila at kailangan mo magbago. Lagi ko po itong sinasabi, lagi ko itong sinasabi, no? Kasi sinabi ito ng aking daddy sa akin, ni Bishop Boy. Sabi niya, na kung may nasabi sa iyo at tingin mo mali, hayaan mo ang Diyos magtanggol sa iyo. Pero kapag may nasabi sa iyo, may dapat baguhin sa iyo. Hindi baguhin sa kanila. Kasi hindi natin kayang baguhin ng tao.
Pero kaya natin baguhin ang sarili natin. Sa isang tahanan, hindi nagkakasundo-sundo, hindi normal, hindi ka nag-iisa. Normal lang yun. Na meron tayong miscommunications, may mga misunderstanding, pero that doesn't make you an outsider. That's still your home. And if you feel you don't belong, it's because you treated yourself as an outsider. Parang nawalan ako ng kausap. Kapag pakiramdam mo, parang hindi ko na yata bahay ito, parang iba na yata ang tahanan ko. Hindi dahil sa iba ang pagtingin nila sa iyo, kundi kasi mali na yung tingin mo sa sarili mo patungo sa kanila. At itong lalaki na ito, yung prodigal son po, hindi ko babasahin yung buong story, doon lang tayo doon sa verse 20. Hindi nakalimutan ng ama kung sino siya. Pero ang katotohanan, siya ang nakalimot sino siya doon sa tahanan niya. Gusto kong paalala sa iyo, isa kang anak ng JTG. Huwag mong piliin. Naku, wala yata akong kausap. Kasi ang saya ng bagay na ito. Masaya ang bagay na ito. Huwag kang maghanap ng church online. Huwag mo hanapin kung saan ka magbibilong doon sa mga churches na pupuntahan mo at pakikinggan mong mga pastor. You have your home here. Kung saan ang ama nating nasa langit, malayo pa. Nagdidesisyon ka pa lang, magtino na kaya ulit ako, maglingkod na kaya uli ako. Nag-aantay siya sa labas kung kailan ka babalik. At nagsasabi siya, gusto ko na siyang yakapin ulit. Gusto kong malaman mo na may miss na ni Lord, yakapin ka. Gusto ni Lord, halikan ka. Gusto ng Diyos ulit paranas sa iyo yung presensya niya. Ang problema hanggang ngayon, ayaw mong tumakbo papunta sa presensya kung nasaan ang Diyos. Am I talking to someone here today? Come back. You know what? Sa church, ito ang katotohanan. Iba-iba man tayo na ugali, iba-iba man tayo na pagkakatao. We still try our best to understand people. Hindi tayo pinalaki kung saan na ayaw mo, bahala ka, magdusa ka sa buhay mo. Hindi tayo ganun eh. Kundi sa church, tinuruan tayo ng ating mga pastor na may isang tao nagkamali, ano kayang dahilan? Pag-pray natin. Kaya kung feeling mo nung nagkamali ka, tinanggal ka, hindi ka tama ng inisip. Kung feeling mo nung nagkamali ka o may mga bagay na hindi ka nakisang-ayon o bagay na mga nangyari at feeling mo parang ikaw yung nawala, mali ka ng naisip. O may kaaway na nagpilit, ilagay sa isipan at puso mo na yun ang dapat mong maramdaman. Dahil ang katotohanan, sino ba naman isang church, kongregasyon ang gustong magtanggal o mag-alis o mag-treat ng tao na iba? Pwede ba yun? Naghahanap nga tayo ng mga taong dadalhin sa church, sabay ikaw nandito, gusto ka namin paalisin? That doesn't make sense. May kausap ba ako? Pilit tayo ng pilit, magdala ng mga tao nasa labas, dalhin sa loob ng church para makilala si Lord. Para maging kapamilya natin sa iglesia, tapos piling mo, gusto ka namin palayasin. May mali. Kasi, although tama rin naman, pakinggan nyo bakit. Anong tama dun, pastor? Tama na piling mo lang yan. Yung feeling ko kasi parang hindi nila ako gusto na doon, parang may boundaries sa akin. Ang katotohanan, hindi ako belong. Mali. Kasi yung boundary na yun, hindi yung church na naglagay, ikaw. Ayaw mo makipag-fellowship. Ayaw mo makikasama doon sa iyong mga kapwa department, kung ikay tatay, sa mga katatayan. Ayaw mo na sumama. Sa mga nanay, ayaw mo sumama. Gusto mo maging part ng worship team, gusto mo maging part ng dancers, ayaw mo naman sumama.
bilang youth, bilang young couples, ayaw mo sumali, tapos sabi mo, hindi yata kasi ako invited, hindi yata ito talaga yung home ko na. Yun dati. Gusto kong ibalik tayo doon sa verse na binasa natin. At naalala nung prodigal son. Gusto kong sabihin sa atin, it is the way we think. Number 1. And number 2, it is the way we act. Una, ano daw? Paano mo isipin kung sino ka sa isang church? Sino ka sa isang tahanan? Kapag inisip mo sarili mong outsider, gagalaw ka at kikilos ka na parang outsider. Walang anak na nagpapaalam magbukas ng rep. Tay, nay, pwede ba ako makiinom sa tubig nyo? Naintindihan po ba natin yon? Sino dito yung may mga anak? Taas nga yung kamay ng mga may anak. Sino dito yung may anak na kung iinom, walang papaalam sa inyo? Kinakain pa yung mga tinabi nyo. Totoo lang, sino dito yon? Nagagalit ba kayo? Oo, sasabihin nyo, tinago ko yan. Pero after nun, siya naman eh. Pero isipin mo, hinanap mo yung tinago mo, tapos nakita mo kinakain ng kapitbahay. Asan na ba yung... Sana may nakakaintindi na sinishare ni Pastor ngayon. Sabi doon, habang siya'y malayo, pakilagay yung verse, anak. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama dahil sa matinding awa ay patakbo siya. Walang ibang magiging mararamdaman ng isang simbahan, ang Diyos natin, pag bumalik tayo, kundi yung awa sa atin. Dahil kahit kailan hindi ka tinuring na ibang tao ng Diyos. Hindi ka kailanman tinuring na ibang tao ng church na ito. Malakas na palakpak sa Panginoon. So change the way you think and come back home. Itrato mo ang sarili mo isang anak ng Jesus the Gospel Church, anak ng ating amang nasa langit. Inside the church, as the Father welcomed the prodigal son, as the church, we are ready to embrace all who would return. Uulitin ko po iyon. Lagi tayong handang yumakap sa lahat ng gustong umuwi sa kanyang tahanan. Meron po akong isang anak sa Kabuyaw. Hindi ko na po sasabihin ng pangalan. Ayoko na nga sabihin. Inisip ko kung pwede ko sabihin eh. Baka mamaya manood eh. May isa po akong anak sa Kabuyaw at spiritual son po. Baka mamaya sabihin niyo si Pastor may anak sa labas sa Kabuyaw. Ikiklip na naman yan tapos ano. Alright. Isa siya dating manggagawa, mataas na manggagawa, isa sa mga nangunguna sa church. And one day, ito parang prodigal son talaga eh. Andyan kayo? One day, nagpaalam sa amin. Ang sabi, Pastor, hindi ko pa sabihin, si ganto ay gusto nang bumalik ng church, gusto magpasama sa akin. Sabi ko, sige, invite mo. Basta, ikaw ang mag-i-impluwensya sa kanya. Okay? Opo. Daddy po kasi tawag sa akin. Opo, Dad. Sige, akong bahala. Tataka kami kasi siya nagbubukas ng church. No? Ibig sabihin, talagang hawak niya yung buong church. Nagtawag sa akin, Pastor, si Pastor Jeff, si Brother Melvin, Pastor, kasama niyo po ba si ano? Ko, hindi. Nagpaalam sa akin, lalabas. Wala pa po kasi asa kanya yung susi ng church. Sabi ko, tawagan mo si Pastor Jeff mo, nasa kanya isang susi ng church. Yung akin, dala ko, andito po ako nun. Yung aking susi, dala ko, nandito ako sa Mother Church that time. Sabi niya, okay po, sige po. Tinanong ko, ba't wala pa to? Ang paalam kagabi. Maya-maya, nagtatatawag sa akin yung mga pastoral natin sa Kabuyaw. Sabi sa akin, Pastor, si ano umuwi? Di ba dapat siya mag-impluwensya? Yung po lasing.
Sobrang na-impluwensyahan po siya nung kanyang pinapalo at pinalalakas kay Lord. Siya po'y napalakas din. Napalakas ng inom. Galit na galit po ako. Inis na inis ako. Sabi ko sa kanya, ito ang katotohanan, sabi ko sa kanya, simula ngayon, kasi hindi mo unang beses ginawa yan. Okay. After ilang times po kasi pinatawad ko siya, sabi ko, ayusin mo, ganyan. After nung pangatlong beses, pang-apat na beses, sabi ko, dahil hindi isang beses mo ginawa yan, huwag ka nang bumalik sa church, hindi ka magandang influence sa mga kabataan, sa mga member natin. Lumayas ka na. Hanap ka na ng ibang church mo, pag-pray kita, i-bless kita. After a month, 2 months, bumalik ng church. Ang sabi ko sa kanya, ba't nandito ka? Dad, wala po akong mapuntahan church. Sabi ko, pwede ka umaten, hindi ka na pwede manggagawa. Malungkot na naglilingkod kay Lord. After ilang buwan, hindi nawawala ng church. And then, nag-struggle ulit siya. Nawala ulit. Recently, nalaman ko, magsi-6 months na siyang straight, under na siya ulit ng ushering. Nung nakita ko siya, nag-bless sa akin, nagsabi sa akin, Dad, salamat, tinanggap mo ulit ako sa bahay natin. Palakpakan naman natin malakas sa Panginoon. Alam niyo po, makulit ang tao, totoo. Huwag ka nang umanap ng iba. Tayo na lang. Matigas talaga ulo natin. Sabi ni iba, hindi, yung mga anak ko na lang po matigas. Hindi, ikaw din, matigas ulo mo. Kain ka ng kain ng bawal eh. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, totoo yun. Alam mong bawal sa'yo yan. May uric ka na nga. May gout ka na. Hirap ka ng huminga. Alam mo naman yung mga bawal na sa'yo. Minsan nisip natin na makulit. Bata lang eh. Hindi. Hindi. Bata lang ang matigas ang ulo. Hindi, matigas din ulo mo. Tingnan mo, wala kang time sa family mo. Pero sa lahat ng mga kalaro mo, may time ka. Mga barkada mo, katrabaho mo. Sabihin mo nga yung katabi mo, si pastor nagsabi, hindi ako. Sabi mo sa kanya, para hindi kayo mag-away mamaya. Tapikin mo, sabi mo sa kanya, si pastor yung nagsabi, ha? Baguhin mo, sabi mo sa kanya, baguhin mo. Kahit anong tigas ng ulo natin, kulit natin, kapag alam mo may babalikan ka, may uwian ka, magbabago ka eh. Napagdesisyonan niya, umuwi. Tapos sabi niya, buti pa doon, sa bahay ng aking ama, may kinakain ng lahat, may dinaramit, pinatutulugan. Alam niyo po ba ano nangyayari sa isang tao na walang simbahan? Walang iglesia kung saan doon siya nakaugpong o doon siya dinikit ng Diyos o yun yung tahanan na ibinigay sa kanya ng Diyos. Nagiging spiritual orphan o isang taong palaboy. Walang maayos na kinakain. Alam niyo po ba yung mga kumakain ng tira-tira? Yung ano lang, tawag doon, pagpag. Wala na pong ano yun eh. I don't know pero wala nang nutrients, walang maayos na makain. Maraming Kristiyano ganun. Spiritually ganun. Hindi ako na-bless doon sa service kanina. Kahit masarap ang pagkain, hindi na-bless. Ang ganda ng Word of God, hindi naman ako na-bless. Tapos manonood online. Maghahanap ng motivational coach. Ipopost, nakaka-bless. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo lokohin sarili mo. Huwag ka mag-alala, parang yung ama doon sa prodigal son, wala naman siya ibang ginawa, niyakap niya, pinatawad niya. Hindi lang yun, ni-restore. Sa loob ng church, kapatid, yayakapin ka ng Diyos. Pero desisyonan mo, kasi yung verse 20, nagsimula siya, at siya'y nagdesisyon. At siya'y nagpasyang umuwi. Pagpasyahan mo. Piliin mo, tumino. Sometimes we think,
basag yung pamilya ko, sira yung family ko. Actually, hindi. Yung tingin mo lang sa pamilya mo. Pero kapag ikaw nagbago, makita mo, gusto pala ng pamilya ko ng kaayusan para sa akin. Walang magulang na naghangad sa kanyang anak, mapahamak ka sana. Yung tunay na magulang, yung tunay na tatay at nanay, wala. Walang naghangad ng masama para sa kanyang anak. Tingin nyo ba, nagwi-wish ang yung mga pastor, ang mga leader nyo na sana siya'y mapahamak ng gusto? Nagpe-pray over pa ba kami? Tara, may praying over, may ano po tayo, prayer night para pag-pray natin ng mga kapatirang nawala, para sila'y lalong mapahamak, sila'y sumasira ang buhay. Tara po, tayo manalangin. Tingin nyo po ba ganon? Kung paano ang isang tatay, isang nanay, lumuluhod tuwing gabi para yung kanyang anak, Lord, tuwing lalabas ang aking anak, iingatan mo. Ganon din ang iglesia, ang iyong Ama nasa langit nag-aantay. Araw-araw sa iyong pag-uwit magsasabi na, Lord, ingatan mo siya at ibalik mo siya na matino sa bahay namin. Kapatid, mahal ka ng Diyos, inaantay ka ng Diyos umuwi. Number 1, the invitation to return. Number 1, you are invited to return. Iniimbitahan ka ng Diyos bumalik. At kapag alam mong may invitation kang bumalik, tanggapin mo. Alright? Same verse din po yun, Luke 15:20. Number 2, 3 points lang po ito. Number 2, gusto ko malaman mo, this is your home where you belong. Kapag bumalik ka sa church, malaman mo, ito talaga yung tahanan mo. Dito ka dapat talaga kasama. Sabi ng Hebrews chapter 10, verse 24 to 25, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another. In your home, you get rest. Kapag umuwi, hindi to gustong-gusto umuwi ng bahay para makapagpahinga. May mga tao po na ayaw ng bahay nila kasi hindi sila napapahinga. Kapatid, nakakaawa naman ang estado na ganun. Kailangan pag uuwi ka ng bahay, pahinga. Pwede ba ako magturo ng onte? Mga asawa kapag umuwi ang yung mga asawang babae kapag umuwi ang yung asawang lalaki, make sure hindi ka isang laban na naman ng buhay. Lumaban na sila para sa giginhawa ng buhay nyo, nagtrabaho. May mga pinakisamahang hindi naman nila gusto ang ugali para kumita. Tapos pagdating ng bahay, laban ulit. Wag naman. Mga katatayan dyan, mga nagtatrabaho dyan, say amen ng malakas. Tulungan nyo ako, oras nyo, moment nyo to. Mamaya moment nila, kaya lakasan nyo na yung amen nyo. Ulitin ko para naman yung amen nyo, medyo timely. Yung mga nagtatrabaho lalaki, tuwing uwi ng bahay, mga asawang babae, nawa, pagdating nila, tahanan, pahinga nila ang inuuwian. Walang umi-amen bandang likod, parang nakaganon yung baril ng asawa eh. Subukan mo umi-amen. Dito ka kukunin ng Panginoon. Mararanasan mong presensya niya. Takot na takot kayong umi-amen Totoo lamang po, gusto talaga umuwi ng asawang lalaki sa bahay. Ang problema, ayaw nila dahil pagdating ng bahay, gusto na nila matulog na lang. Walang umimin kasi mabubuking, Dahil kapag dating sa bahay, imbis na makapagpahinga, sumaya, ma-enjoy ang kanyang mga anak o ang kanyang asawa, saan ka ba galing? Trabaho. Trabaho. Dahilan mo lang yan.
Mga asawang lalaki, kaya hindi ka makapagpahinga sa bahay nyo? Kasi pati yung trabaho na nasa trabaho lang, inuuwi mo. Yung init ng ulo mo doon sa nakaaway mo sa jeep, nakagitgitan mo, yung sa trabahong hindi mo naging kasundo, dama yung mga anak, dama yung asawa. Mga asawang babae, umiming kayo, pagkakataon to. Wala man lang pag-uwi ng bahay, masayang pag-uwi. Naintindihan natin yung reciprocation? Palitan. Hindi pa ayos sa mga anak. Pagdating mo ng bahay, ba't hindi pa nakakapag-ayos yung mga yan? Ba't ang dudumi pa niyan? Kita mo, ang dami-dami ng ginagawa ko. Hello? The way we treat each other, we should be the rest of our partners. Ulitin ko yun, ha? Maging sa ating pamilya, dapat tayo ang kapahingahan nila. Tingnan mo ngayon po. Pamilya mo kung nandiyan dyan, sabihin mo sa kanya, dapat ako yung pahinga mo. Kasi kung hindi, sige sabihin mo sa kanya, dapat ako yung pahinga mo. Kung andyan yung partner mo, maganda sabihin mo sa kanya yan. O kaya kung nandyan yung pamilya mo, sabihin mo sa kanya, dapat ako ang pahinga mo. Kasi kung di, mamamahinga ka. In our homes, dapat we find encouragement. It is an open space where we could let out our burdens. Ulitin ko yun, ha? Sa tahanan natin, dapat ito'y isang malayang lugar kung saan natatanggal lahat ng ating mga bigatin. Na kapag sasabi ng ating mga problema at malaya tayong tanggapin. At gusto kong sabihin po sa lahat sa atin, ang church ay isang lugar kung saan malaya kang magtanggal ng iyong lahat ng bigatin. Kung saan nandito ang presensya ng Diyos. Nasabi ng Matthew chapter 11 verse 28. Lahat na nabibigatan, lahat na may problema, lahat na hindi na kaya. Lapit kayo, uwi kayo kay Lord. Punta kayo sa presensya niya. At bibigyan niya kayo ng kapahingahan. Sino magbibigay? Si Jesus. Kaya inside the church, why we do give yung mga burdens natin? Kasi dapat dito, kapahingahan. Dapat gumagaan ka. Sabi nga ni Bishop Boy, kapag pumasok ka sa isang church na malungkot, nakayuko, kapag ka hindi mo naranasan ang presensya ng Diyos, maraming church po patay eh. Walang presensya ng Diyos, walang maayos na pamilya. Lumalabas sila, imbis na nakayuko lang, gumagapang na. Dapat pag pumasok ka sa isang church at alam mo, tahanan mo yun, nagiging malaya ka, nararanasan mo ang presensya ng Diyos. Pag pumasok ka, nakayuko, lumalabas ka, tumatalon, masaya. Alam mo, pinalakas ka ng Diyos. Amen? Malakas kang palakpak sa atin, Diyos. Gusto ko malaman natin, the church is a place of community where we can support and uplift one another. Hindi ka lang kapahingahan, kalakasan ka rin. Learn, ito po, kanina sinabi ko, ang tao talaga mahirap, matigas ang ulo, makulit talaga. Totoo yun, lahat tayo. Hindi, pastor, mabait ako simula ng bata. Mayabang din. Mayabang din ang tao. Ito ang katotohanan. No? Kailangan naging kalakasan tayo. Oo, hindi natin maintindihan ng tao, pero learn to love people. Alam niyo po, sa church, mamahalin ka. Sa loob lang ng church, ka makakakita na binavalue ang kahit sino. Walang discrepancy. Mapamayaman, mahirap, kung anumang damit, anumang status, with disability or not. Hello? Walang pakialam. Kasi dito, isa lang naman tinataas natin eh. Si Lord lang eh. Pero ang importante, tayo, how we treat each other. Hindi ikaw yung kahinaan, hindi ikaw yung kasiraan.
Kagalakan ka dapat ng iyong kapatiran. Amen? Number 3. Inside the church, we find a renewed purpose and growth. Kapag umuwi ka sa tahanan mo, nagkakaroon ka ulit ng panibagong kalakasan. At ng dahilan bakit magpapatuloy. Sino dito tuwing umaga sa kanyang pamilya, pag nakikita niya na yung mga anak niya o kaya yung asawa niya, nagkakaroon siya ng dahilan, kailangan ko pumasok bukas. Kahit galit ka sa trabaho mo, kahit pagod ka sa trabaho mo, may dahilan ka bakit. Parang wala yata akong kausap. Meron ba dito? Taas mo ang kamay para makita ng iba. Pag nakikita mo sila, nakikita mo yung fulfillment, nagkakaroon ka ng renewed purpose. Alam niyo po sa church, dapat kapag umuwi tayo, pag dumadating tayo sa church, makakita tayo ng purpose natin. At wala ibang kaya magbigay ng purpose natin kundi ang Diyos. Sabi nga po, the most tragic thing that a person could have is not death, but a life without a purpose. Ang pinakamalalang pwede mangyari sa tao ay hindi kamatayan, kundi yung mamuhay ng walang, ano ba yung purpose sa Tagalog? Layunin. O yung pupuntahan, o yung gagampanan, gagawin sa buhay. At makikita lang natin yon, yung layunin ng buhay natin sa Diyos. Kaya this is an invitation today. Come back home. Come back to church. If you feel you don't belong, it's not the church problem. Hindi problema ng mga tao na sa paligid. It's the way you block yourself. So anong gagawin natin? Open up. Alam niyo po, maraming mga tao sa loob ng literal na pamilya, ang nasegregate nila yung sarili nila, na-isolate nila yung sarili nila. Hindi dahil sa hindi sila tanggap ng pamilya nila, hindi dahil sa gusto o galit sa kanilang pamilya nila, kundi dahil nag-block sila ng sarili nila sa family nila. Huwag mong gawin sa church mo yon. We are here to help you, to support you, to pray for you. And we are here. Ito po ang gusto ko malaman ng lahat. Marami sa atin magaling magsalita. Totoo yon. Pero yung iba, hindi naman gusto na magsasalita sa buhay. Gusto nung iba nang nakikinig sa kanila. And we would like you to know this church would listen to you. Your family would always want and would always have the time to listen to you. So come back home. Come back to church. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 17. This is my last verse. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Pwede ba sa Tagalog, anak, MBB? Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kung binago ka na ni Lord, huwag mo nang lagyan ang harang ng sarili mo doon sa mga kasama mong binago ng Diyos. Pastor, hindi ko kayang ugali ng kapatiran na to. Parang iba kami. Binabago pa rin siya ng Diyos. Binabago tayong lahat ng Diyos. Gusto ko malaman natin inside this church, huling tatlong bagay, A, B, C. Kapag sa iyong tahanan, siguraduhin mo, nagmamahalan. We love. B, siguraduhin mo sa iyong tahanan, you trust. Una po, ano daw? Magmahalan tayo. Gusto ko sabihin sa inyo, kaya nating mahalin ang lahat. Tignan mo yung nasa paligid mo, kumamay ka muna ng 3 tao at sabihin mo sa kanya, mamahalin kita. Pangalawa, ano daw? Trust. Sa loob ng tahanan mo, doon ka dapat may lubusang tiwala. Nakakatakot po sa isang tahanan kung saan lahat ng bagay mo, tinitignan mo, nakakandado lahat. Walang kalayaan. Anong dahilan?
Kasi may tao sa bahay mo na hindi mo tinatratong pamilya. Kaya hindi mo sigurado kung nanakawin niya o hindi. Naintindihan niyo yun? Sino dito sa bahay niya, confident siya na kahit saan niya ilapag, kinabukasan o after 3 araw, safe? Ay, wala po akong tiwala sa mga anak ko eh. Baka po kasi may magnanakaw na pumasok na iba. Kaya may tatay sa bahay eh, para magprotekta eh. Pag nakakalat naman, may nanay na nag-aasikaso, nag-organize. Maari mawala doon sa pinaglagyan mo, pero hindi nanakaw, inilipat lang, tinago. Alam niyo, paano nangyayari yun? Tiwala. Sa iyong tahanan, nagtitiwala ka na safe. Hello? Pangatlo, sa tahanan mo, may makikinig sa iyo lagi. Gusto kong paalala sa iyo, kung wala man nakikinig sa iyo sa mundo, wala kang mapagsabihan, wala kang mabigyan ng bigat. No? Parang hindi mo na kaya at gusto mo nang isigaw. Meron po isang magandang quote na nabasa ko sa social media. Sabi niya, I'd rather listen to you for 24 hours than attend your funeral. Maraming tao, binawi ang buhay nila dahil sobrang bigat na nararamdaman, nararanasan, dahil wala mapagsabihan ng bigatin. Pinili lang kunin yung buhay nila. Pero kapatid, gusto kong sabihin sa iyo sa church na ito, hindi kami atin ng lamay mo, ng libing mo. Kasi hindi mo kukunin ang buhay mo dahil may handang mga tao na makinig sa iyo. Hindi lang kami handang makinig. Sabi mo sa katabi mo, hindi lang ako makikinig. Sasamahan kita, tutulungan kita. Pwede ba sabihin mo sa 3 tao na sa paligid mo, hindi lang ako makikinig. Narito ako, tutulungan kita. Tayong lahat ay tumayo. Palakpakan natin malakas sa Panginoon. Ngayong umagang ito, nawa, naalala mo, may tahanan ka. Balik ka na. May tampuhan. Pero, kaya naman magpatawaran. May hindi pagkakasundo, hindi pagkakaunawaan. Mas malawak naman yung pag-ibig natin sa bawat isa. Nakaraan na yun. Magpatawaran tayo. Hello? Sa araw na ito, maramdaman natin yung tunay na pag-ibig ng isang tahanan. Again, come back home. Come back to church. Kung feeling mo hindi mo kaya sa labas, dito sa church, may kapatid ka, may pamilya ka, hindi lang mananalangin, makikinig pa sa'yo. Mamahalin ka, pagtitiwalaan ka. So, kung ganon, pastor, anong kailangan kong gawin? Balik ka lang. Balik ka lang. Involve mo ulit yung sarili mo. Dati naman, ini-involve mo yung sarili mo eh. Pastor, may iba ng mga standard. Wala yun. Lahat naman yun, nababago. Importante, ikaw. Right now, before we continue this, can you just grab your family if they're here? Kung nandito yung pamilya